Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kachongkar. It's me, Darlene Vlog. So, meron naman tayong reaction about kay Melka. Tatlong video ito ang ating pagdugdugtungin ulit dahil hindi na kaya yung isa-isahin natin dahil marami ng beneficiary si Kalingap Rab, pati nga ang video ni Kalingap ni Kuya Val is nakakaligtaan. Hindi natin na reactions dahil sa araw-araw. Minsan dalawa ang kanilang na-vlog. So, hindi tayo masyado nakaka-upload ng dalawa sa isang araw. Minsan nga, wala tayong upload sa isang araw. So, ito nga, ituloy po natin. So, bago natin simulan, siyempre, shoutout natin muna si Kuya Val Santos Matubang, si Ate Ina Vlog, si Kalingap Rab, ang presidente ng Karipa, huwag niyo kalimutan, Birador. At siyempre, salin niyo si Kuya Noli, si Reda TV, Kalingap Chumar, Carla Tapilar. At siyempre, huwag niyo kalimutan si Darlene Vlog. Thank you po. The first video na parang nagkasundo ito si David, si Ayan at si Neil na i-prank si Gibrat. Pagka-prank, at siyempre kasama nila ito si Melka na i-prank si Gibrat na huwag ka kausapin dahil galit. Hindi ka magsasalita, kundi kunwari galit ka. Ha? Nasaan binulong? Baka doon sa binubulong ni Kuya, ni Ken Norman? Bakit sabi mo naman? Hindi ko alam. Bro, parang hindi pinapansin na. Hindi ko pinapansin. Parang wala ka dyan Hello? Sige, mo nga. Kaya ka pala nagkasama eh. Nagkasuperante ka. Ito lang po. Uy. Gumagawa ng paraan si Gibrat na magsalita si Melka, pero si Melka hindi pa rin nagsasalita. Pero nakikita natin na may secret ng ngiti si Melka, parang pigil na pigil siya sa kanyang sarili na huwag sumagot. Kunwari galit siya. Nagtataka si Gibrat na bakit siya galit. Kanina magka-chat lang kami. Kaya napaka-personal yan ha. Para ako yung na-shock dito. Sama lang tayo ko gabi sa birthday niya ni Judy. Pili ka mo sa magsabi si Kuya Iya sa akin. Yan, ano talagang niya? Bakit kaya nag- Pali na si Kuya Nel, si Kuya Ayan. Naku, Gibrat, ano ba talagang ginawa mo? Anong kasalanan mo? Bakit galit si Melka? Dapat ayusin natin ito. Kaya ito si Gibrat parang mapapansin natin na parang siya, nalulungkot. Parang natatakot. Wala naman akong kasalanan. Wala naman akong nasabi. Bakit kaya galit si Melka? Kung ano ang ginagawa mo, Gibrat. Wala mo nang ginawa. Ngayon lang may naganyan, nalito pa rin tayo, tapos ayaw magkano. Nag-chat sa akin, nainis ako. Tama. Ano? Nainis daw siya sa akin. Tapos di na ako ni-replyan. Pero wala mo nang ginawa. Oh, pera. Paano tayo sabihin natin kay kanina prab niya? Wala tayong ano. Kasi ito lang yung natin, vlog natin ngayon. Galit ko sa akin. Mga galit ko sa'yo. May galit talaga yun sa'yo. Dalawa na ang galit sa'yo. Ito, saka si Kalingap Rab. Hindi ko daw pinapansin. Hindi nga. Di ba daw pagpasok ko hindi ako? Di ka nga pinapapasok, bakit kaya nakapasok? Hindi ka nakapasok. Yun, uy. Ang problema. Sa school. Bye. Pala si Kuya Nel dito, si David, si Franton, si Kuya Ayan. Kaya yon, lumabas na lang sila. Iwan si Melka at si Gibrat, baka magsalita na si Melka, pero wala pa rin. Lumabas sila, hindi pa rin nagsasalita si Melka. Kaya pumasok na lang sila. Dahil yun, walang pagbabago. Hindi pa rin nagsasalita si Melka. Sabi ni Brad, umalis ka na nga muna. Please. Ang galing ni Melka magdrama, Kaya walang magawa si Gibrat, kundi mapatingin, mapatulala ng konti. Dahil yun nga, bakit kaya galit sa akin? At ito, nag-decide na si Gibrat nga, baka kailangan ni Melka ng space. Dahil ayaw talaga magsalita. At yun nga, sabi ni Kuya, ayan na, sige, Gibrat, kailangan natin mag-usap kung ano ba talaga ang kasalanan mo. Dahil ito nga si Gibrat ay
Sabi niya, babalik na siya sa Naga. Pero hindi. Dahil successful ang pagka-prank kay Gibrad, inamin na nila na it's a prank. Kaya tawang-tawa si Milka. Ngumiti ulit si Milka. Tumawa si Gibrad. Kaya yon, sabi ni Gibrad na kaya kami nandito dahil i-invite kita para kumain sa labas. Uy, Sabi ko, umalis ka lang ako. sabi ako sila muna. Ano nga? Kaya, Ano, Max? Sabihin na natin. It's a prank! Badong kabano ni Gibrad ay okay na ulit dahil yun, okay na sila ni Melka. So, hindi naman to suplada si Melka. No? Wala naman reason ata na ikagalit na kay Gibrad dahil kasi Gibrad ay mabait din. So, successful ang kanilang pag-prank kay Gibrad. Another video, ihalo natin. Ito si Lolo. Kalingap Lolo ay hindi mapakali. Gusto niya makausap si Melka dahil gusto niya ilabas ang kanyang nararamdaman. Gusto na niya sabihin, iwan ko ba kung pagsisisi ito or gusto ng closure. So ito, in-invite niya si Norman na samahan siya dahil gusto niyang pumunta kay Melka. Tapos ka ng tulog na. Kasama mo na ako. Wala man sa table mo. Wag mo na lang sabihin sa'yo. Wala mo yung station. Kaya mo yun? Dati kasi wala mo pa tayo ngayon. Habol na Ay, may sasabihin mo lang eh. Closure. Eh, parang ganun. Pero kailangan kong masabi ito. Isang napakalito gabi pa. Bubuti ka nga Kaya, tao. kuya. Bubuti Kaya. ka. Kailangan ko sige. Kaya, ano ba? Kaya, maya. Sige, sige. Mapunta pa talaga tayo? Oo, Parang nabantang ka na. Mapunta ko sa Jibra dito. Sa Malaysia ka lang. Kapunta dito. Kailangan natin magpunta kayo nyo para din tayo mabutan. Dahil ito si Gibrad ay may surprise visit din kay Melka, magpapasama din kay Ian. At hindi nila alam at si Norman ay si Kalingap Lolo ay nauna na doon sa apartment nila Melka. Oh, parang may bahay ito si Lolo, dire-diretsong open ng gate, dire-diretsong katok ng pinto. Melka! Dahil namimili si Lolo na samahan siya ni Norman dahil hindi siya mapakali. Kagabi pa raw na may gusto siyang sabihin kaya siya pumunta. Melka. Dami tayo marinig ah. Ang ayaw lumabas, sabi ka tapos mo. Tawag. Tapo, Shopee po! Tapo! Kuya, tara. Pwede ka? Nakabahan ako. Parang hindi ko na nga gusto. Ganda naman ni Will Kalaw. Nagbabakasakali siya, baka may another chance pa. Maganda ito ah. Pero kung naalala po natin na yung last vlog kay Melka na bago pa mabuo ang Gibrad is, ito daw si Lolo ay hindi nagchat-chat, hindi nagkukumusta. So, kaya siguro na fade ang love team ng Mel dahil ito si Lolo ay walang oras kay Melka, walang effort ata, parang ganun, na siguro yun nga ang mga ibang usap-usapan na baka iba ang gusto ni Lolo, di ba? Yung naalala po natin na may pinapakita na picture na yun nga pinakita kay Dayan, sino pa yung mga babae na mga kaselfie ni Lolo, no? Na baka ito raw si Lolo na may ibang gusto pero wala naman na viral na si Lolo ay may GF. Pero so, ito nga nag-decide na lang sila na parang wala nang, parang i-close na lang na maging friends na lang sila, hindi na love team. Nakakamiss din daw ang mga banding, pero sa tingin ko scripted ito. Magaling si Aya nito mag-script, director eh. So scripted din. Itong umingi na another chance si Lolo. Pero sa tingin ko, maganda rin kasi parang walang closure ang dalawa eh. No? Bago mag-close ang Lomel, so walang closure. Biglaan na lang na, may Gibrad na, walang closure, walang vlog na goodbye to each other sila. So ito parang nahuli lang ilang vlogs ng Mel, tanito yung Gibrad at Melbrad. So bago mabuo ang Melbrad is dapat sana may closure na maging goodbye to each other ang Lomel na magiging friend sila. So okay lang ito, parang closure. So namimiss ni Lolo yung Lomel, na ang banding, pero yun nga ang sagot ni Melka. Dahil yung sabi ni Lolo na rin-respeto ko yung decision mo at yun ang sabi ni Melka na mayroon ng tao nandyan na magpapasaya sa kanya. Kaya napayoko na lang si Lolo. Dahil lang, nagbabakasali lang baka may second chance pa. Ano to? Kasi medyo nakakamiss din. Nagpapaano, mga banding, ganyan.
Pero ikaw, kung anong nasa puso mo, kung anong may respeto ko yun. Para sa akin kasi kung mga tatanungin mo ako dyan sa second chance, meron ng tao nandyan para yung mga, yung tawag dito, merong taong nandyan na para sa akin. Kasi natigil yung love team natin, parang wala tayong naging maayos ang usapan. Parang nakakaya na this part, parang wala na para sa akin. Kung if ever man, siguro, sa iba na mas willing yun na lang. Parang hindi ko na mapasigat sa pagkita. Kasi hilingin mo ng second chance para sa akin. Okay na ako sa ganito. Okay na ako sa meron ako ngayon. Kaya sorry man kung kung hindi ko may mga second chance ang sinasabi mo. Kasi sana noon pa. Siguro kung hindi pa. Masaya naman ako sa siyempre, may ibang gusto kang magkakaroon. Okay na ako doon. Ano ba ng movie ito? Sabi ni Melka na sana noon, paano masaya na ako ngayon kung anong meron ako. Parang totoo, no? Parang movie talaga. Pero alam natin na scripted ito. So ito, napayoko na lang si Lolo na parang respeto niya ang decision ni Melka na ito, decision na ganito na lang sila. Friends na lang sila. So, nakakapagsisi din, inamin na may kasalanan din daw siya bakit nangyari ito. Ang ganda, no? Ang ganda. Nakakalangkot. Pero alam natin na scripted. So maganda rin ang pagka-direct ni Ayan dito. Malungkot naman yan. Kailangan ko siyempre respeto rin. Sa kasalanan ko din naman. Kailangan ko lang. Nakapagsisi din. Wala, kailangan ko tanggapin. Hindi lang talaga Pagkatapos nila mag-usap, tara na Norman. Oh. Dumating na si Jibrad, bit na cake, galing sa sponsor. Paglabas, nandito ka. Nagulat si Jibrad. Wala. Tinapik na lang niya si Jibrad sa balikat. Tinapik na lang ni Lolo. Sino ba hindi magulat na nandyan yung love team, tapos yung ex-love team nandyan, diba? So, yun. Si Norman, nung tanongin ni sino to ni Jibrad, daw saan si Melka, pero sagot ni Norman, wala. Pumunta kami kay Joy. Galing din ni Norman sumagot, Ba't nandito ka? Wala. Sige bro. Asan si Melka? Nandyan, kami, nagpunta lang kami kay Joy. Ba't nandito ka, kuya? Kami pa, naunahan ka. Kunting silo dito si Jibrad. Sino yung bisata mo, ha? Pero dahil sikan man sa rin nila, kaya sabi ni di Melka na wala, nakipag-usap lang naman. Pero magaling to si Melka, binabago niya ang usapan. Saan ka ba galing, ha? Saan ka ba galing? Bilis na hinto yung usapan about kay Lolo dahil ito nga, wala nang dumugtong about sa topic ni Lolo bakit nandyan. So ito, nag-celebrate naman ng dalawa sa kanilang sikan man sari. Siyempre, normal yung may sponsor siyempre, kumain sa labas. Pabigay na kasi Si Tita Maris. Tita Maris. Grabe. Pinilihan ko talaga ito para sa'yo. Ang ganda, ang sarap. Kumain ka na ba? Hindi pa nga ka lang din kasi. Galing ako sa sentro. Galing ko ng labo ng sentro na agad. Siya? Kaya tapos tayo. Gusto mo lumabas? Pwede lang. Tara. Lalabas kita ngayon kasi medyo nagka-budget tayo. Pag-alain dance ko. Yung Chinese New Year. Baka ngayon patchay. Tara. Kailangan ko ng hilo. Pero sasayaw pa rin. Kamusta man? Anong nangyari dun sa ako na yung part-time job ko ba yun? Umingin na request si Jibrad na hug daw, patalikod, dahil masakit daw ang likod niya. So ito nga sabi ni Melka after she hug him na gagaling na yan. Pwede nga parang isang hug na lang. Patalikod. Patalikod? Bakit sa likod pa? Siyempre parang mawala yung kasi. Okay na yan, magaling na yan. Sorry ba yun? Normal na every vlog ang mga beneficiary ni Kalinga Prab, magbibigay si Rab ng allowance nila
Siyempre, minsan may mga sponsor na binibigay ang allowance nila kasama yung binibigay ng sponsor. So, dito na ba tayo sa pangatlo na yung na-admit si Milka. Pangalawang bisis ata siya na-admit. Yung una-una, bago sila pumunta ng Baguio, kaya hindi siya nakasama dahil na-admit siya. So, ito naman, na yun, di ba parang may ano sila, mga ligo ata sila kasi birthday ni Ayan at saka ni Ido. Iwan ko ba kung lahat nakalingap Angel ay nandyan or baka may coming na maligo sila. No? Kasi nasabi nga nila Ayan na baka uy, nagkasakit ka ulit, so baka hindi ka makakasama sa maligo sa beach, kung saan ba yun. So ito ang nakakalungkot dahil na-admit na naman si Melka. Nang ma-admit siya, daming haka-haka, baka daw ulcer, baka daw kidney, baka daw appendix, ang daming haka-haka, no? Pero sa first, nung hospital siya, may mga findings ata na hindi naman na-vlog kung ano talaga. So itong second visit second visit na admit siya is may findings daw. Ito nga ang sinabi. Ito tinanong ko anong findings, si acidic septic disease. So acidic daw, so masakit. Kasi pag acidic ka talaga masakit, no? Acidic diyan sa sikmura. Pero ang tanong, bakit ang takiliran niya masakit? Kasi sabi niya dito, masakit daw ang takiliran niya. So ang acidic kasi is masakit ang tiyan mo, nasusukat ka. So hindi natin alam, no? Hindi natin alam kung ano talaga ang sakit ni Melka kasi ang kanya namang kinukomplain lagi is masakit ang tiyan. Hindi naman niya nasabi dyan na nag-ELBM siya, nag-fever siya, kung ano pa bang nararamdaman niya. Yung lang daw masakit ang kanyang tiyan. At ito nga, nag-live din si Rap na sabi niya, problema na naman ito. Yun ang kanyang thumbnail dahil ito nga. May another pangalawang, diagnose daw na meningitis daw ito. Meningitis, so wala na tayong sasabihin kung ano ba ang meningitis. Pwede kayo pumunta sa YouTube, sa Google, i-search ninyo kung anong symptoms, bakit nagkaroon ng isang tao na meningitis. So dito talaga ako nag-alala, nagtatak sa isipan, bakit nasabi ni Rab na, uy, delikado to hindi ka na pwede lumapit sa amin, Grace. Kaya sabi ni Grace nga, kaya nga ako dito ang nakakatakot, parang daw. So naisa-isip ko, nakakahawa ba ang meningitis? Napaisip ako, kaya yun, nag-research ako. At yun nga, sabi rin sa live, sa upload ni Gigi na ito daw si Ayan at si Nilay, kailangan din magpa-check. Kasi iba kung sino ang nakakalapit kay Melka. Dahil yun nga, nakita ko sa YouTube at binasa ko sa kaka-research ko is nakakahawa pala meningitis through yung nakakasalamuhan niya, kung anong umubo siya, parang COVID, umubo siya kung may nahawakan siya, tapos kung saan part. Pero, hindi ko masasabi na meningitis kasi sa meningitis sa kaka-research ko is, ang masakit daw is, ang ulo, linalagnat ka kasi ito parang sa brain at saka sa, connected sa spinal cord. So, spinal cord yan is part yan ng utak. Yung brain at saka spinal cord is connected yan. So, ang symptoms daw ng meningitis is masakit ang ulo, linalagnat ka, masakit ang batok mo, parang ganun. Parang ganun lang ang mean talaga ng mga symptoms niya. Ang dami-dami kong na-research is fever, headache, yun nga, dahil nagsusuka ka, dahil sa sakit talaga ng ulo mo, malulula ka, magsusuka ka talaga. I mean, ang iba daw nagsisisor, kaya sila nagsisor kasi yun nga, dahil sa sakit ng ulo. So, wala akong nakita sa symptoms na masakit ang tiyan, masakit ang gilid, masakit ang tiyan. Halos nababasa ko is fever, headache, yun nga, nagsisor, so wala talagang stomach pain. I don't know, baka meron pero hindi ko pa nakita. Pero sa tingin ko, kailangan ni Melka ng third opinion, fourth opinion, pa-check up, para talagang ma-find out kung ano ba talaga ang sakit niya kasi minsan may mga doktor na dito nga sa amin dito sa Butuan na sabi nila ito ang sakit mo pagdating mo sa Davao or Cebu. Yung sa akin nga sinabi nila na ganito pagdating ko sa Davao iba, pagdating ko sa Cebu Chongwa. Itong Davao at saka Cebu Chongwa is magkapareho ng yung diagnose sa akin, iba dito sa ospital. So minsan kailangan mo ng second opinion, third opinion, fourth opinion pag hindi ka satisfied. So sa akin suggest ko lang kay Melka is third opinion kasi second opinion, third opinion, fourth opinion kasi mahirap na maniniwala tayo sa meningitis pero hindi pala, baka hindi meningitis tapos dahil ito ngayon na meningitis, iniisip nila na meningitis kasi yun nga diagnose daw ng doctors, meningitis, yun nga is baka iiwas ng ibang tao kasi yun nga meningitis is nakakahawa, baka paano na ito tuloy-tuloy pa ba ang vlog sa Melbard, baka ito nga siyempre
pag mag-vlog, nandiyan si Jibra, hindi maiwasan na magtabi sila ni Melka, mag-uusap, may kunting kurutan, so hindi natin alam, no? So hindi natin alam kung matutuloy ba ang vlog sa Melbad, so baka matuloy naman, may mga solusyon. Pero para sa akin, hindi ata siya meningitis kasi ano yan, masakit na ang tagiliran niya, masakit ang tiyan daw, sa gilid. At yan, para sa akin, hindi ako naniniwala na meningitis. Baka, iwan ko sa doktor na yan. Pero yun nga lang sabi, yun ang diagnose, no? Yun ang diagnose. Pero sa akin parang hindi meningitis. Pero para sa akin, kailangan talaga na may second more opinion para ma-sure, para walang sinorma sa mga tao na pag may nararamdaman ng isang tao na nakakawa, merong iiwas, no? So sana wag yan mangyari, no? Wag yan mangyari kay Melka na iiwasan siya ng mga kakilala, mga kaibigan, mga classmate, dahil yun nga malaman na diagnose ka ng ganito, so sana wag yan mangyari, no? So tayong naniniwala sa kay Melka, suportahan po natin, tuloy-tuloy pagsuportahan natin. Kung meron kayong ang itutulong, contact Rob para sa kanyang mga next opinion nga magpa-check up sa doktor sa kapag-aral niya, no? So para tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta natin kay Melka. Alam po natin na PWD ang parents niya, walang kakayanan sa pagpapagamot, sa pagpapaaral. So huwag niyo po iwan si Melka. Kailangan kayo ni Melka sa panahon na ito. Okay po? So sana po tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta kay Melka sa Team Kalingap. Sana hindi totoo yung unang diagnosis kasi iba naman yung symptoms eh. Siya nga po, Diba? kasi pag ganun, pati ako damay. Hindi naman siguro yun kasi ang meningitis sa brain yun eh. Saka yun, ang symptoms, ang nangyari kasi sa kanya, yung sumasakit sa kanya, tiyan. Yung meningitis, ang symptoms nun, sakit ng ulo. Diba? May kind daw po ng meningitis ay. Ha? May iba't ibang kind ng Ah, iba't ibang kind ng meningitis. Sana Sana, yung pag naubuhan ka or malapit ka masyado tapos nasa isang room kayo. huwag ka munang lalapit sa amin. Vera. Hintayin nyo muna kasi, pero di naman nag-uubo si, di ba? Si Melks. Uubo ba siya? Kailan? Siguro nung pagpunta ko doon ng gabi. Nag-uubo siya? Mm. Dapat maagapan yan kung totoong meningitis yan. Sana nga Biro. po eh. Ha? Sana nga hindi. Sana nga hindi. Kung ano man, Clearly, ask yourself, how are you infected? Pareho rin sa meningitis. So this is mostly if you get the droplet or the secretion from the throat of someone who is infected. O kaya, sa close living quarters or marami kayo, merong infected doon, maaaring mong matransmit ito, no, for some reason, no. Yung umubo, nahawakan ng ang isang bagay, tapos ikaw rin nahawakan mo yun, o kaya nadaanan mo. So actually, just think, very common, we've learned about how COVID is transmitted. That's how meningitis can be transmitted. Okay, and having said that, ano po yung mga signs and symptoms that one patient who has meningitis manifests? Okay, it is actually wide, no? Pero ang common is, of course, usually may fever. Okay, but at times maaring wala, no? Secondly, because of the inflammation of the meninges, naninigas yung leeg, no? Neck stiffening. Then common is to have headaches, no? In some cases, because naapektuhan nga yung covering at saka yung blood vessels, pwede maapektuhan yung brain na rin enclosed. So you can have some behavioral changes, no? Nag-iibang nilagnat, tas nag-iba yung inaarte, as we say, no? We can suspect that. Then another thing is that patient may present with seizures dahil nga sa irritation ng brain, no? Then other manifestations can be actually even to the point that a patient with this can come with depressed sensorium, meaning tulog ng tulog, or akala mo natutulog lang, yung pala nasa ibang sensorial state na. We call it stupor or coma, no? So these are the states. At common din sa setting ng isang klaseng meningitis yung nanlalabo yung paningin, no? Dahil sa taas ng pressure sa brain. And because sa taas ng pressure sa brain, maaring magsuka or feeling na nasusuka siya, nausea and vomiting. So these are the more common features or symptoms of meningitis. Okay, so Diyan po nagtatapos ang ating reactions for today. Sana wala ko nasabi na ikakasama dahil yun lang sabi ko lang kung ano yung nabasa ko. Yan, narinig pa ninyo sa video na yan kung anong napanood ko. Ayun nga, hindi ako gumawa ng aking sariling opinion na sabi ko ganito. Siyempre nag-research ako sa YouTube, sa Google. So yun din ang shinare ko. No? So sana magkaintindihan po tayo. Thank you sa pagpanood ng ating video. Paki-like po, paki-share, paki-subscribe sa hindi nakasubscribe. Shoutout sa lahat na Kalinga partners, mga charity vloggers, mga reactors, sa lahat na love team ng Kalingap, sa Jomcar community, lahat ng founders at mga admins ng Jomcar. Jomcar fans for life, solid Jomcar supporters, Maratonis, I love you, and see you in my next reactions video. And bye for now, and God bless. Bye. Keep smiling.